Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-usapan ngayon ay ang scorecard ng apat na top officials ng ating bansa ukol sa performance rating na inilabas ng Pulse Asia Research sa ilalim ng kanilang ulat ng Bayan Survey. Pero bagong lahat, huwag niyo kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Kung hindi pa kayo subscriber, please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng ating mga bagong video. Balik sa ating topic. Inilabas ng Pulse Asia Research Incorporated sa ilalim ng ulat ng bayan ang kanilang survey ukol sa performance rating ni na President Bongbong Marcos Jr., Vice President Sara Duterte, Senate President Francis Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Ang ulat ng Bayan Survey ay ginawa noong March 23 to 29 pero ngayon lang inilabas ng Pulse Asia Research. Meron nitong 2,400 respondents sa nasabing survey na pinili sa pamamagitan ng multi-stage probability sampling. Ganito ang itinanong sa mga respondents. Meron ako ritong mga pangalan ng ilang mga kasalukuyang opisyal ng ating pamahalaan. Pakisabi ang inyong opinion tungkol sa pagganap nila ng kanilang tungkulin nitong huling 3 buwan. Sa pamamagitan po ng board na ito, kayo ba ay ipinakita at binasa ang rating board? Kay pangalan ng mga opisyal sa kanyang pagganap bilang posisyon ng opisyal o wala pa kayong narinig, nabasa o napanood na kahit na ano tungkol sa kanya kahit na kailan. Mga kaibigan, narito ang resulta ng nasabing survey. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nakakuha ng 25% approval rating sa kanyang pagganap sa tungkulin habang 22% ng mga Filipino adults ay undecided at 53% ay hindi sumasang-ayon sa kanyang performance. Tungkol naman sa kinalabasan ng survey kay Vice President Sara Duterte, ang Vice President ay tumanggap ng majority approval rating na 59%. 25% ang undecided at 16% ang kanyang disapproval score o hindi sumasang-ayon sa kanyang pagganap ng tungkulin. Sa performance rating naman ni Senate President Chis Escudero, 39% ang sumasang-ayon sa pagganap ng kanyang trabaho at 44% ang undecided sa kanyang pagganap at 18% ang hindi sumasang-ayon sa kanyang trabaho. Dumako naman tayo kay Speaker Martin Romualdez. Nakatanggap si House Speaker Martin Romualdez ng majority disapproval rating o majority ang hindi sumasang-ayon sa pagganap ng kanyang trabaho na 54%, kung saan 14% lamang ang nag-aproba sa kanyang performance at 31% ang undecided. Ito ang kinalabasan ng scorecard ng mga nasabing officials. Makikita dito sa table na si Vice President Sara Duterte ang tanging official na nakaranas o nagkaroon ng pagbuti sa kanyang performance rating dahil tumaas ang kanyang performance rating mula 52% noong February 2025, naging 59% nitong March 2025. Makikita rin natin dito na bumaba ang kanyang disapproval rating o mas kumonti ang mga hindi sumasang-ayon sa kanyang pagganap ng trabaho mula 26% noong February 2025, 16% na lang nitong March survey. Nangangahulugan na mas kakaunti na lang ang mga hindi sumasang-ayon sa kanyang pagganap ng trabaho.
Kabaligtaran ito sa situation ni na Pangulong Marcos at Senate President Francis Escudero dahil ang dalawang official nito ay nakaranas ng pagbaba sa kanilang public approval ratings. Kasama na rin ang pagtaas ng kanilang mga disapproval score o dumami ang mga hindi sumasang-ayon sa kanilang pagganap ng tungkulin. Sa panig naman ni Speaker Martin Romualdez, nananatiling hindi nagbabago ang kanyang approval rating pero ang kanyang hindi pag-aproba na rating ay umakyat sa 54% noong March 2025, tumaas ng 14% mula noong February 2025. Mga kaibigan, narito ang comparison ng performance rating ng mga nasabing officials noong February 2025 at nitong March 2025. Unahin natin ang approval ng kanilang performance. Ito naman ang kanilang disapproval sa kanilang performance. Mga kaibigan, meron ba kayong opinion, observation o pananaw tungkol dito sa survey na isinagawa ng Pulse Asia Research? Kung meron, please leave your comments. Please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po.